Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang Bi-Union Youth Festival, dinaluhan ng mahigit 1,500 kabataan. AWR 89.1 FM, ipinagdiwang ang kanilang first-year anniversary. NLM-wide Treasurer and Stewardship Summit, isinagawa sa Artacho Season, Pangasinan. Businessmen at owners nagtipon sa kauna-unahang ASI Summit sa Southern Luzon Mission. Audio Technician Workshop isinulong sa South Central Luzon Conference para sa mas maayos na church service. 4 na katao na bautismohan sa Health and Family Seminar sa Quezon. South Central Luzon Conference, opisyal na kinilala ang Paite Seventh-day Adventist Church sa kanilang mahigit 100 taong pagkakatatag. Lahat ng yan, iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Isinagawa ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission ang kauna-unahang Bi-Union Youth Festival na may temang Timpuyog sa Adventist University of the Philippines na dinaluhan ng higit 1,500 kabataan kung saan 7 ang nagpasya na tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Si Myra Jim Taniedo para sa report. Sa isang makasaysayang pagtitipon, nagkaisa ang Northern Luzon at Southern Luzon Philippine Union Mission para sa isang Bi-Union Youth Festival na may temang Timpuyog, gathering and working together towards one accord. Mahigit 1,500 kabataan mula sa 2 union missions ang dumalo sa makabuluhang pagtitipon na hindi lang basta youth festival, kundi isang karanasan ng spiritual na pagpapalalim, pagkakaibigan at aktibong paglilingkod. We need synergy, we need unity, Timpuyog para sama-sama nagkakaisa. Ang leader natin ay si Jesus, ang leader natin ay si Jesus Christ, leading our young people to accomplish the mission He entrusted to each one of us. So, having this beautiful Timpuyog, this Bi-Union, SLPUM and LPUM, and also this entire young people having Jesus Christ as the leader, the work will be done soon. It was such a great experience po, and I was so happy nung nakarating dito, and yung vibe and the place, lahat po yung mga youth po nagkakaisa, and there's really a Timpuyog here. There's a unity sa lahat po ng mga youth. Nagkaroon din ng mga breakout sessions na tinalakay ang iba't ibang usapin na tumutugon sa pangangailangan ng mga kabataan. I praise the Lord for being part of this Timpuyog Youth Festival 2025. Day 1 pa lang ay punong-puno na ng mga activities, spiritual activities, breakout sessions na nakakatulong sa aming mga kabataan. At salamat sa Panginoon. Actually, I don't have regrets spending money just to be here, to be part of this prestigious activity. At salamat sa Panginoon na ako ay natuto sa napakaraming mga discussions, plenary sessions. Tumulong ito upang mas makilala pa si Jesus bilang author and finisher of my faith. Super nag-enjoy po ako kasi usually po kami po yung nag-organize ng mga camp. So dito po ay na-feel ko na camper po talaga ako, and marami po akong natutunan at na-bless po ako sa mga plenary session po. Hindi rin nawala ang sports program, team building games at iba't ibang group activities na mas lalo pang nagpatibay sa kanilang pagkakabuklod. Ang lahat ng ito ay pinangunahan ng 2 union mission, katuwang ang napakaraming masisipag na youth volunteers. Pero higit sa lahat, ito ay naisakatuparan sa tulong at gabay ng banal na espiritu. Ang Timpuyog activities napakalaga kasi ipine-prepare natin yung mga kabataan natin para ma-involve sa Youth Alive Harvest 2025. Para sila ay makisangkot sa gawain ng pagdidisipulo, ng pagbimisyon at paghikayat. Kaya napakalaga nito. Ikalawa ay para i-unite yung lahat ng mga kabataan sa isang layunin, sa isang gawain at sa isang paglilingkod sa Panginoon. 7 kabataan ang tumugon sa panawagan ng Panginoon at tumanggap bilang kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Isang napakagandang simula para sa direksyon ng Harvest 2025. Nabago yung aking pananaw na hindi pa pala sapat ang aking nalalaman tungkol sa Panginoon. Pag-invite sa akin ng amigos kung saan every Thursday nagkakaroon kami ng worship,
nagkakamustahan. Doon parang feeling ko komportable ako na may share yung mga experience ko, mga blessings na natatanggap ko. Kahit maliit o malaki mong blessing na dumating ay parang sapat na yung kumbaga laking pasasalamat sa Panginoon. Ang Timpuyog Youth Festival ay hindi lamang isang event. Ito ay simbolo ng pagkakaisa ng kabataan para sa mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Sa pagkilos ng banal na espiritu, ito'y isang naging marka ng pananampalataya at bagong simula. Our speakers na nag-share ng mga amazing lectures and their knowledge about things and also the lessons ay nakaka-bless po talaga na nakakapag-boost ng spiritual life ng bilang isang kabataan. It is an amazing event na plinano po talaga nila at prepare sa bawat isa sa atin. Ang pagpupuri at pasasalamat ang ating ibinabalik sa Panginoon. Ang Youth Festival 2025 na may timang timpuyog nang ibig sabihin pagkikiisa, pakisalamuha at pakikisangkot. Mula sa simula ng ating paghahanda ay nagugol ng maraming panahon para may handa ang campsite, ang lahat ng kagamitan, ang paglalaro at ganoon din sa espiritual na bagay. Hanggang sa natapos sa mga araw na ito, ang mga bata mula sa mga organizers, sa ating youth directors, mula sa Union, Local Mission at Conference at lahat ng mga Master Guide Coordinators ay pinag-isa ang kanilang lakas upang maisagawa at natapos na may tagumpay. Kaya ngayon, ang pasasalamat at papuri ay para sa Diyos. Dito sa Adventist University of the Philippines, layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Ipinagdiwang ng AWR 89.1 FM ang kanilang unang anibersaryo at inilunsad ang AWR Harvest 2025 kasama ang mobilisasyon ng 360 care groups sa buong Luzon upang palawakin ang serbisyo at palalimin ang ugnayan nito sa komunidad. Ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Gia Rose Ricalde. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng AWR 89.1 FM, buong puso ang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng radio ministry, patuloy na naihahatid ang kanyang salita sa libon-libong tao. Isang tinig ng pag-asa na abot hanggang tahanan, komunidad at puso ng bawat nakikinig. It's fantastic because it gives us a vision of what can be done all around the world. You have inspired all of us at AWR. Thank you for listening to our health programs, to our educational programs, to our family life programs, and to the Bible programs. I believe that Jesus is coming soon. Maybe you don't watch the news, but in America and other places in the world, we watch the news to see what's happening. It looks like we're getting very close to the second coming of Christ. I want Jesus to come. I want to get off this old ball of mud and go home, don't you? Hindi matatawaran ang papel ng AWR 89.1 FM sa paglago ng pananampalataya sa Luzon. Sa bawat himig at mensahe, binibigyang lakas ang bawat tagapakinig na muling lumapit sa Diyos. Sa patuloy na pag-abot sa pamamagitan ng radyo, pinapakita ng AWR na ang teknolohiya ay epektibong kasangkapan sa pagpapabahagi ng salita ng Diyos. We want to influence more church members na maging volunteer broadcasters ng Adventist World Radio. Ganoon din, ang Adventist World Radio ay malaki ang influence sa amin sa ministry sapagkat mga elders, asawa ng mga elders at mga church members ay nagiging active broadcasters, even teachers sa ating mga paaralan. Sila ay nagkukumit na maging broadcasters. Nung una mga nahiya sila, pero bandang huli nang sila ay makaranas ng once na makasama sa Adventist World Radio broadcast, sila ay nag-enjoy at sila ay nag-i-influence pa ng iba. Kaya I hope and believe na mas marami pang magiging broadcasters sa Adventist World Radio. Kasabay ng pagdiriwang, inilunsad ang AWR Harvest 2025 na katuwang ang NDR-IEL sa Northern Luzon Mission. Sa biyaya ng Diyos, 870 katao ang napabautismo. Patunay ng patuloy na pag-ani ng mga tao para sa kaharian ng langit. Inilunsad din ang higit 360 care groups sa buong Luzon na layuning patatagin ang pananampalataya sa loob ng bawat tahanan at komunidad. Ito ang puso ng AWR, hindi lamang maghatid ng mensahe, kundi palalimin ang pananampalataya ng bawat isa. Dumalo rin sa okasyon ang mga leader ng AWR mula sa buong mundo.
kabilang sina Elder Dwayne at Cathy Maki, Cami Otman, Pastor Robert Dulay at si Pastor Nerio Caranza ng AWR 89.1 FM. Mula sa airwaves hanggang sa mga puso, ang AWR 89.1 FM ay patuloy nagsisilbing tinig ng pag-asa. At habang lumalalim ang misyon para sa Harvest 2025, mananatiling bukas ang pang-anyaya ng Panginoon para sa bawat isa nagnanais na maranasan ang tunay na pagbabago at espiritual. Layuning maghatid ng balitang merong pag-asa, Gia Rose Recalde, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang Northern Luzon Mission-wide Treasurer and Stewardship Summit sa Artacho Season, Pangasinan na nagbigay ng mahalagang kaalaman sa tamang pamamahala ng mga yaman ng Diyos. Nagbabalita si Aaron Zapitula. Hindi maikukubli na isa sa mga hamong kinakaharap pa rin ng ating mga iglesia ay ang pagsulong ng tapat na pagbibigay ng mga ikapo at tamang pangangalaga sa mga biyaya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya naman, bilang tugon sa pangangailangang ito, isinagawa ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang kauna-unahang Treasurer and Stewardship Leaders Summit na may temang Building Trust and Financial Growth Through Stewardship Empowerment. Ang makasaysayang pagtitipon ay ginanap sa teritoryo ng Northern Luzon Mission. Sa mga kadahilanan ng hindi paglago ng pinansyal ng ating mga iglesia ay dahil sa mga maling haka-haka ng ating mga kapatid tungkol sa kanilang mga ingat yaman sa iglesia. Kaya nga't nagplano ang Treasury Department ng Northern Philippine Union Mission at Northern Luzon Mission para sa ganun ay maturuan ang ating mga church members, maging matibay sila sa kanilang leadership sa iglesyang pinaglilingkuran nila. Sa programa, binigyang diin ng iba't ibang mga leader tulad ni na Pastor Marlon Ramirez ng NLPUM Stewardship Director, Pastor Arnold Ortiz ng NELM at Mr. Miller Payoyo, NLM Treasurer, ang mga praktikal na paraan upang mas maging epektibo sa pangangasiwa ng pananalapi. Ang kanilang mensahe ay nagbigay linaw at inspirasyon sa mga kalahok. Ang pagiging isang taga-ingat yaman ay hindi madali, ngunit sa tulong ng mga empowerment programs gaya nito ay napapaalalahanan kami kung ano ang dapat, ano ang tama na gawin ng isang or gawain ng isang taga-ingat yaman. So baon ko pa uwi sa aking iglesia ang aking mga natutunan. Sa paghawak ng isang posisyon si church bilang paglilingkod sa Panginoon, ang pinaka-importante, kilala mo ang Panginoon at may matibay kang relasyon sa Kanya. Dahil kung wala, lahat yan walang kabuluhan. Binahagi din ni Pastor Rabang, NLM Stewardship Director, ang mga napipinto pa nitong mga programa. After this program, ang ating programa sa Stewardship Department ay tayo ay bababa mula sa mga iglesia, mula sa mga distrito upang patuloy nating itong ipagpatuloy ang pag-i-educate at pag-encourage para sa ganoon lahat tayo ay magiging tapat na katiwala habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Buuan, ang summit ay naging daan upang mapalalim ang kaalaman at pagtitiwala ng mga lider sa wastong pamamahala ng yaman ng Diyos. Tunay na isa itong hakbang ng NLM tungo sa mas matapat at maayos na paglilingkod sa iglesia. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Aaron Zapitula para sa HCNP News. Nagtipon ang mga negosyante at business owners sa kauna-unahang Adventist Layman Services and Industries o ASI Summit sa Southern Luzon Mission. At ito ay nagsilbing daan upang sila ay magkaisa at patuloy na magsilbi sa gawain ng Panginoon. Tunghayan ang kaganapang ito sa balitang may pag-asa ni Gerson Regente. Kauna-unahang SLM-wide Adventist Layman Services and Industries Summit
isinagawa dito sa Southern Luzon Mission Worship Hall. Ang pilosopiya ng ASI ay nagtataguyod ng isang pamumuhay na nakasentro kay Kristo na ipinakikita ng isang pangako na maging sa araw-araw na pagkikipagtulungan sa Diyos. Ang ASI, ang ibig sabihin nito ay Adventist Clement Services and Industries. Grupo ito ng mga kapatid natin na may negosyo at sa mga professionals. Nagkakaisa ito kung paano nila mapalawig yung kanilang hanap buhay, ang kanilang negosyo, at pagkatapos na ay nagkakaisa, nagpaplano sila kung paano sila makakatulong sa gawain ng misyon ng ating iglesia. Para isa sa mga sinabi ng ating propesiya, ang mga negosyante, mga professional, ang kanilang mga ari-arian, talino at skills ay ginagamit upang magkaisa sa pagsusuporta sa gawain ng Panginoon Diyos. Malaking bagay ang natutunan ko sa programang ito. Unang-una, yung magkaroon ka na negosyo, hindi lang pang sarili, kundi yung matutunan mo kung paano ipapasok ang ating Panginoon sa negosyo. At saka, hindi lang para kumita ng pera, kundi yung pera na magiging blessings ng Panginoon sa iyo ay magamit mo rin, maibahagi mo rin para makadala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Ang mga miyembro ng ASI ay naghahangad na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang sariling buhay at ibahagi ang pagmamahal na iyon sa mga taong nakakaharap nila sa kanilang pang-araw-araw na gawain at aktibidad. Malaking bagay ang maitutulong ng ASI sa akin o sa may mga business. Dahil itong bagong established dito sa SLM, makakapag-collaborate kami, makakapag-tulungan, ma-establish ang ASI dito sa SLM. Malaki ang magagawa sa ministry ng gawain dito sa Southern Luzon Mission. Ating mga kasama dito sa summit, kayo po ay inaasahan namin na ang inyong mga natutunan at napakinggan ay magiging inspirasyon sa inyo upang magkaroon kayo ng kasiglahan at magandang pagpapatupad ng programa ng ASI. At ito po ay aming inaasahan sa inyo. Bukod sa ito ay aming ministry na maitaguyod ang programa ng ASI, siyempre sa layunin nating matupad ang ating mga pangarap para sa gawain ng ating Panginoon. Ay inaasahan din namin na kayo bilang mga bagong halal na opisyales ay magiging masigla at magpapatuloy para sa katuparan ng ating mga pangarap sa pagpapalago ng ASI at lalo tigit ng gawain ng ating Panginoon. Nag-iwan ang programang ito ng hamon para sa bawat isa na magpatuloy sa pagiging matapat at unahin lagi ang ating Panginoon. Kaya ang motto ng ASI, pagbabahagi kay Kristo sa marketplace. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Gerson Rehente nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Nagdaos ng Audio Technician Workshop sa South Central Luzon Conference upang mas mapalakas ang kakayanan ng mga tech volunteers at matiyak ang mas maayos at mas maginhawang church services and programs sa mga lokal na simbahan sa komperensya. Sa balitang may pag-asa, ihahatid ni Lenny Rose Reyes. Nagsama-sama ang mga audio technician mula sa iba't ibang iglesia sa teritoryo ng South Central Luzon Conference para sa isang pagsasanay tungkol sa mga makabagong teknolohiya. Ang mahusay na pamamahala ng sistema ng tunog sa bawat iglesia ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa bawat pagsamba. Gayunpaman, kulang ang mga pagsasanay na naglalayong tugunan ang ganitong pangangailangan. Sa pamumuno ng Communication Department ng kumperensya sa ilalim ng pangangasiwa ni Pastor Michael Dalida na isa katuparan ang matagal ng hangaring magkaroon ng makabuluhang pagsasanay para sa layuning ito. Itong ganitong ating paglilingkod ngayon workshop, ito'y matagal na nating pinapanukala. Ang ating nakita kasi dito,
kung bakit kailangan nating i-train yung ating mga audio operator sa ating mga churches, ating pinanukalang ganito para makatulong din sa ating mga production, sa ating live. 3 plenary session ang isinagawa na tumalakay sa iba't ibang paksa. Nagkaroon din ng mga breakout sessions upang bigyang pansin ang mas malalim na pag-aaral sa mga tiyak na larangan tulad ng pagmix ng tunog, pag-record, pag-edit at pagpapabuti sa kalidad ng audio para sa live stream. Malaki ang pangangailangan ito para sa mga churches para maintindihan at malaman nila kung ano yung mga modernong gamit at pamamaraan, kung paano maayos yung mga tunog o sound system sa simbahan. So tayo po ay nagturo ng mga basic kung ano po ang tamang setup. Nagturo din po tayo ng editing sa mga video production na ginagawa po ng churches, sa live sound, sa mixing, sa recording. Sa tingin ko po yung mga natutunan ko po dito sa workshop natin is magagamit ko po talaga lalo na sa Harvest 2025 na marami din pong mabinyagang katulad ko. Sa pagpagitan ng talento na binigay sa akin ng Panginoon, ito, ay narito ko ngayon na nadagdagan yung kaalaman ko sa pamagitan ng audio workshop seminar. Isang karangalan po na maging bahagi ng ganitong programa sapagkat natutunan ko yung mga bagay na kung saan ay marami pa palang tungkulin ang isang communication head na kung yun ay nais kong dalhin sa aming iglesia sapagkat alam ko na yun ay magiging bahagi sa ikalalago ng aming iglesia. Ang pagsasanay na ito ay nagbigay ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa mga tagapangasiwa ng tunog mula sa iba't ibang iglesia. Sa pamamagitan ng mga sesyon, mas naunawaan nila ang kahalagahan ng mahusay na sistema ng tunog sa pagpapabuti ng karanasan sa pagsamba. Mula rito sa tanggapan ng South Central Luzon Conference, ako si Lenny Reyes, nag-uulat ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today, HCNP News. 4 na katao ang nabautismuhan sa isinagawang Health and Family Seminar sa Quezon bilang bahagi ng pagpapalaganap ng mensahe ng kalusugan at pananampalataya. Ang seminar ay nagbigay ng mga mahalagang kaalaman tungkol sa malusog na pamumuhay at espiritual na paglago na naghatid ng inspirasyon sa mga kalahok upang mas lalo pang pagyamanin ang kanilang relasyon sa Diyos. Alamin ng kaganapan, si Anika Ilaw para sa report. Matagumpay ang isinagawang Health and Family Seminar na pinangunahan ng mga elders para sa Harvest 2025. Ang makabuluhang seminar ay ginanap sa Sariaya SDA Church. Sa nakalipas na 6 na gabi-gabing seminar, umani ng 4 na katao ang tumanggap kay Kristo na magpabautismo. Sa kabila ng tinatayang 80 tao ang inanyayahan ang naging nakapakinig ng pabalita ng Panginoong Diyos. Ito ay naglalayong magbigay ng kaalaman at suporta sa mga pamilya na nagtatampok ng iba't ibang aktibidad at talakayan na naglalayong mapabuti ang kalusugan at ugnayan ng bawat isa. Bigay ng health lecture sina Rutsel Umali, Josie Badjola, Melody De Leon, at Queen May Gomez para sa pangunahing panlunas ng mga karamdaman ng pamilya. Nagbigay naman ng mensahe gabi-gabi si Brother Melcher Cadiz at kanyang itinalakay ang doktrina mula sa paglalang, kasaysayan ng mga patriarka at kanyang idiniin ang kahalagahan ng kapahingahan na kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan na sa pangangaral na ito ay naging matagumpay, marami ang nakinig at naniniwala ako na kanilang naunawaan ang mga aral ng Biblia upang tanggapin nila ang pananampalataya na kanilang bagamat marami ang nagalinlangan. Sa pagkakataong ito ay nagamit ang inyong lingkod sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ako po ay nagpapasalamat po kay Jesus at dahil po naniniwala po ako na maliligtas ako. Sa pamamagitan ng bautismo, ako ay
nananampalataya kay Jesus. Kami ay nagpapasalamat sa Diyos na patnubay at gabay ng pangangaral dito po sa Sariaya Church ay nagtatagumpay. Ay nagsimula po kami noong first night until ngayon pong Sabado ng tanghali. Nakita namin maraming dumadalo, maraming gustong makinig sa mga lektora ng ating pong mga lecturer. At kanina po nakausap namin sila at talagang sila ay nagpatotoo na marami po silang natutunan. At ang iba po, yung iba naman po na ang iba ay gustong tumanggap pero ang iba din po ay mayroon pa pong pang-alinlangan sa kanilang mga puso. Kaya po ay kami nagpapasalamat sa Panginoon sa tagumpay. Kami nagpapasalamat na ang kalakasan patuloy pinagkaloob sa amin. Nang sa gayon po ay ang gawain na kanyang tinatalaga sa amin ay natapos sa tulong niya. Kaya po, purihin ang Panginoon sa tayo manghimagod sa paggawa ng gawain ay tinalaga ng Diyos sa atin. God bless po. Matapos bautismohan ni retired Pastor Danny Katapang ng CLC, iniharap sila sa Congregación Mother Church upang sila ay magbigay ng testimony. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Anika Ilaw, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Opisyal nang kinilala ng South Central Luzon Conference ang Paite Seventh-day Adventist Church bilang isang mahigit 100 taong simbahan matapos matuklasan ang nawalang kasaysayan nito. Isang paalala ng kahalagahan ng ating pinagmulan sa pananampalataya. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni John Miguel Flora. Matapos ang ilang buwang masusing pananaliksik, opisyal nang kinilala ng South Central Luzon Conference ang pagkatatag ng Paite Seventh-day Adventist Church na itinakda noong 1917. Taong 1916, mahigit 100 taon na ang nakalipas, 2 lalaki buhat sa Paite, Laguna ang sinasabing bumili ng isinalin sa Tagalog na Bible reading sa isang Filipino kolpultor. Nabago ang kanilang buhay, iniwan ang kanilang bisyo at naglakbay ng mahigit 100 kilometro papuntang Maynila upang hanapin ng Iglesia Adventista. Matapos ang ilang araw ng pag-aaral ng Biblia kasama ang isang Adventist missionary na si Elder Louis V. Finster, sila'y nabautismuhan at pagbalik ng Paite, nagsimula silang magtayo ng isang Sabbath School. Mula sa 13 miyembro, lumago ito at sa taong 1917, isang opisyal na iglesia ang naitatag na may 40 mga bagong mananampalataya na buong pusong tumanggap sa katotohanan. Sobrang na-overwhelm po ako mga kapatid dahil hindi ko akalain na gano'n na pala yung Paite Church at dumating na pala ng 100 plus years ang atin pong iglesia sa Paite. So nakita ko rin ang kasigasigan ng taga Paite. At talagang marami na pala silang naging anak din at nakita natin na ito palang iglesia ito yung mga pinagmumulang mga sinaunang mga missionary. Kaya sobrang nakaka-amaze yung Paite Church na history ng Paite Church. Dahil sa masusing pananaliksik na ito, tinanggap ng SCLC Executive Committee ang ulat kung saan ang taong 1917 ang siyang taon ng pagkatatag ng Paite Church. Isang patunay na ang pananampalataya kapag isinabuhay ay may kapangyarihang bumago ng komunidad at kasaysayan. Ay ating nakita ang kahalagahan ng gawain ng palathalaan. Ang pagkatatag po ng dalawang iglesia, ang Pangil at Paite, ay pareho pong naumpisahan sa pamamagitan po ng mga aklat at babasahin o palathalaan. At ngayon po, ang ating konferensya ay kinikilala po ang kahalagahan ng pagkatatag ng mga iglesia na umabot ng 100 taon. At ito po bilang pasalamat sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, pinagkakalooban natin yung mga naka-100 taon ng 100,000 pesos. At ito ay magbibigay ng inspirasyon sa lahat na talagang gumawa na may kasigasigan, may kalakasan at may kabanalan. At tayo po ay magkakasama sa ating theme na Harvest 2025. Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang para sa aklat kundi para rin sa puso ng bawat mananampalataya. Isa itong paalala na ang kasaysayan ng iglesia ay hindi lamang mga petsa at pangalan kundi mga buhay na binago ng salita ng Diyos. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa South Central Luzon Conference. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.
AWR 89.1 FM. Tunay na may good vibes, airwaves of love from dusk till dawn. Our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR 89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. Sa AWR 89.1 FM, programang Health and Family ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM, blessings flow. Mula gabi't umaga, kasama mo kami. Sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Wilmer Jim Estrito at ito ang Hope Today, HCNP News.